Sa taunang pagsusuri ng kumpanya, biglang nagbigay ang presidente ng 50 milyong piso na cash bonus. Ang mga empleyadong nakatanggap ng bonus ay nagmamadaling mag-alay ng inumin. Sunod-sunod silang nag-toast sa presidente. Matapos ang isang round, lasing na lasing ang presidente. Sa harap ng lahat, bigla niyang tiningnan ako sa sulok. Lingfan, gumapang ka rito, sabi ni Baisusu na may belch, ang kanyang mga mata ay puno ng lason na lamig. Biglang naging patay na katahimikan ang pribadong silid. Ang tingin ng mga kasamahan sa akin ay nagbago mula sa inggit patungo sa panunukso. Hinigpitan ko ang sulat ng pagbitiw sa aking bulsa. Tumayo ako at lumapit. Kinuha niya ang isang hindi pa nabubuksang bote ng mataas na grado na vodka mula sa mesa at idinikit ito sa aking dibdib. Inumin mo ito at ang 500,000 piso na pera sa mesa ay sayo. Biglang sumakit ang aking tiyan na parang pinipiga. Ang tumor sa huling yugto ay tila humihila sa aking mga laman loob. Hindi ko kinuha ang inumin, sa halip ay inilabas ko ang gusot na sulat ng pagbitiw. Inilapag ko ito sa mesa. Baizong, hindi na ako magtatrabaho. Lahat ay napasinghap. Tiningnan ni Baisusu ang sulat, biglang hinawakan ang bote ng alak at ibinagsak ito sa lupa. Lumipad ang mga tipak ng salamin, sumugat sa aking braso. Dumaloy ang mga patak ng dugo. Hindi ka magtatrabaho. Ano sa tingin mo ang iyong sarili? Hinawakan niya ang aking kurbata. Hinila ako ng malakas palapit sa kanya, nangingilid ang galit. 3 taon na ang nakalipas, kinuha mo ang 2 milyong piso mula sa tatay ko. Tinapon mo ako na parang basura. Ngayon gusto mo na lang umalis? Isang matapang na lasa ng bakal ang bumulwak sa aking lalamunan. Kinagat ko ng mahigpit ang aking dila, pinilit na lunukin ang dugo pabalik. Hindi ko masabi sa kanya na ang 2 milyong piso ay ginamit upang takpan ang kakulangan sa pondo ng Bai Corporation noong mga panahong iyon. At hindi ko rin masabi na dahil sa pag-utang ko sa mataas na interes, binugbog ako ng mga nangutang, nabali ang 3 tadyang, at nagkasakit ako ng maraming karamdaman. Tiningnan ko lang siya, mahinahon ang tono. Naibalik ko na ang pera. Nag-expire na ang kontrata. Binitawan ni Baisusu ang kanyang kamay, iniluwa ang isang tissue. Isa-isang pinunasan ang kanyang mga daliri. Pagkatapos, mula sa kanyang Hermes bag, inihagis niya ang isang dokumento. Ibinato ito ng malakas sa aking mukha. Nagkalat ang mga papel sa lupa. Naibalik, Lingfan, ang pinirmahan mo ay isang panghabang buhay na kasunduan ng pananagutan. Hanggat hindi ako bumitiw, Baisusu. Sa buong buhay mo, kailangan mong maging aso ko. Yumuko ako, pinulot ang mga papel isa-isa. Nanginginig ang aking kamay, hindi dahil sa galit, kundi sa sakit. Ang malalaking dosis ng gamot sa sakit ay hindi na mapigilan ang panginginig ng aking nerbiyos. Siya ay nakatayo sa itaas, tinitingnan ako. Ang kanyang mataas na takong ay tumapak sa aking kamay, pinipiga ng mariin. Sa susunod na buwan, aalis ka. Ako ay ikakasal. Ikaw ang magiging abay ko. Bigla akong tumingala. Kasal, para makuha ang lupa sa timog. Upang punan ang huling 50 milyong piso na kakulangan ng kumpanya, pumirma ako ng kasunduan sa kasal sa Karibal. May kislap ng kawalang pag-asa ang kanyang mga mata. Ngunit pinagmasdan niya ako ng mabuti, tila gusto niyang makita ang matinding sakit sa aking mukha. Hindi ako mag-aasawa. Babagsak ang Bai Corporation. Hindi ba ito ang pinakagusto mong makita noon? Ibinaba ko ang aking mga talukap. Itinago ang tubig sa aking mga mata. Ang binata mula sa Karibal ay isang kilalang mapanggulo. Half-paralyzed, kapag siya ay nagpakasal, siya ay tumalon sa apoy. Ngunit wala akong karapatang makialam. Hinaplos ko ang bulsa, hindi ako umiwas. Tiniis ko ang suntok. Isang butas ng dugo ang biglang lumitaw sa aking noo. Lumingon ako. Binuksan ang pinto, lumabas sa malamig na hangin ng taglamig. Kinabukasan, hindi ako pumasok sa kumpanya. Pumunta ako sa underground black market. Ibinenta ko ang aking retina, ang aking bato, at ang halos kumpletong katawan na ito. Lahat ay pinirmahan ko sa kasunduan ng donasyon pagkatapos ng kamatayan. Kasama ang aking naipon sa loob ng 3 taon na walang kain at walang inom, eksaktong 50 milyong piso. Binuksan ko ng may kasanayan ang isang overseas na anonymous account at inilipat ang pera sa pampublikong account ng Bai Corporation. Pagkatapos gawin ang lahat, sumandal ako sa rehas ng overpass. Bigla akong sumuka ng kalahating mangkok ng itim na dugo. Ang aking paningin ay nagsimulang lumabo. Ang presyon sa utak ay pumipiga sa aking nerbiyos. Malapit na akong mamatay. Nag-vibrate ang aking cellphone. Tawag mula sa sekretarya ni Baisusu. Lingfan, gusto ni Baizong na pumunta kaagad sa opisina. Pinunasan ko ang dugo sa aking bibig. Sinadya kong magsuot ng mataas na kwelyo na sweater upang takpan ang mga pasa sa aking leg. Pumunta ako sa Bai Corporation. Binuksan ang pinto. Nakaupo si Baisusu sa executive chair. Sa mesa ay may isang lumang silver ring. Ito ang singsing na ginamit ko upang mag-propose sa kanya 3 taon na ang nakalipas. Ang patakaran ng abay ay dapat maghanda ng regalo para sa ikakasal. Malamig siyang nagsalita, itinuro ang singsing.
Itong basurang bakal na ito. Ngayon, sa harap ko, basagin mo ito. Iyon ang iyong magiging regalo. Tiningnan ko ang singsing, ang aking puso ay tila dinudurog ng makinang pang-ikid. Iyon ang mana ng aking ina sa akin. Lumapit ako, kinuha ang singsing. Ibinigay sa akin ni Baisusu ang isang martilyo na bakal. Pula ang kanyang mga mata, matigas na nakatingin sa akin, parang sinusubok kung hindi ako mangahas. Hinawakan ko ang martilyo, umikot ang aking pulso, hindi ko hinampas ang singsing. Sa halip, direktang inihagis ko ang singsing sa aking bibig, itinaas ang leeg, at sa pilitan itong nilunok. Ang matalas na gilid ay gumuhit sa aking esophagus, ang matinding sakit ay nagdulot ng kumbulsyon sa buong katawan ko, at may dugong tumulo mula sa aking mga labi na hindi mapigilan. Si Baisusu ay parang baliw na sumugod, hinawakan ang leeg ko, ano ang ginagawa mo? Iluwa mo, Linfan, may sakit ka ba? Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng opisina, ang finance director ay gumapang pumasok, ang boses ay parang nahati. President Bai, sa account, biglang may 5 milyong anonymous na deposito. Ang tala ay ano? Sumigaw si Baisusu ng may tindi, tumingin ang finance director sa akin na puno ng dugo ang bibig. Lumulok siya ng laway, ang tala ay regalo para sa kasal ni Baisusu. Biglang natigilan si Baisusu, dahan-dahang inilipat ang tingin sa aking mukha, matigas na tinitigan ang aking damit na nabahiran ng dugo. Tahimik na parang patay sa opisina. Ang kamay ni Baisusu na humahawak sa leeg ko ay nagsimulang manginig ng matindi. Halos nakabaon ang kanyang mga kuko sa aking laman. Linfan, ang boses niya ay paos na hindi na maayos. Sa wakas ay bumagsak ang luha mula sa kanyang mga mata, tumulo sa likod ng aking kamay. Itong pera. Sino ang nagpadala? Pilit kong tiniis ang matinding sakit sa aking esophagus na parang may bagyo. Marahas kong binuksan ang kanyang mga daliri. Hindi ko alam. Umurong ako ng isang hakbang. Pinaghiwalay ang distansya sa pagitan namin, ngumiti ng nangaalipusta. Malaki ang charisma ni President Bai. Baka ito ay dowry mula sa isang lihim na tagahanga mo na mayaman. Kasinungalingan. Bigla niyang hinagis sa akin ang mga papeles sa mesa. Ang address ng anonymous account ay sa isang slum, maliban sa sira-sira mong apartment. Sino pa kaya? Bigla akong nalungkot, nagkamali ako. Hindi ko ginawang disguise noong mag-transfer. Pero hindi ko ito maaamin kapag inamin ko. Susundan niya ito patungo sa black market, sa aking medical records, sa aking nalalapit na kamatayan. Kung ganoon, mabubuhay siya sa pagkakasala sa akin. Hindi ko iyon gusto. Baisusu, sobra kayata sa pagtingin sa akin. Pinunasan ko ang dugo sa aking bibig. Ang aking mga mata ay malamig na sobra. Ako, isang mahirap na lalaki na ipinagbili ka para sa 2 milyon. Saan ako kukuha ng 5 milyon? Magbebenta ba ako ng organ? Sa salitang magbebenta ng organ. Namutla si Baisusu. Matigas niyang tinitigan ang mga butas ng karayom at pasa na halos nakatago sa ilalim ng aking turtleneck. Bigla siyang sumugod na parang baliw, hinawi ang aking kwelyo. Napunit ang sweater. Ang mga butas ng blood extraction sa aking dibdib at tiyan, pati na ang marka ng black market medical check-up, ay tuluyang nalantad sa hangin. Natakot ang finance director, tinakpan ang bibig, at gumapang palabas ng opisina, isinara ang pinto. Natigilan si Baisusu sa kanyang pwesto, ang mga daliri ay nakabitin sa hangin, hindi man lang siya nangahas hawakan ako. Ano ito? Nanginginig siya, ang luha ay bumubuhos na parang dam. Linfan, ano ang itinago mo sa akin? Gumawa lang ako ng mabilisang pera. Namamalimos, mabilis kong inayos ang aking damit, may pagkainip sa tono. Kung hindi, paano ako nakatira sa nakaraang 3 taon? President Bai, dumating na ang pera. Kaya maaari nang kanselahin ang iyong arranged marriage. Tapos na ang misyon ko. Paalam. Tumalikod ako at mabilis na lumakad palabas. Bawat hakbang, parang may kutsilyong pumipiga sa aking tiyan. Lumuhod siya roon, hindi mapigilan ang pag-iyak. Huwag kang umalis, sabihin mo sa akin ang katotohanan, magsimula tayong muli, okay? Hindi ko na gusto ang kumpanya, wala na akong gusto. Tumingin sa kanyang mapagpakumbabang anyo na nakaluhod. Parang pinipiga ang puso ko. Gusto kong sumugod at yakapin siya, sabihin gaano ko siya kamahal. Sabihin na sa loob ng 3 taon, araw-araw akong loko-loko sa pag-isip sa kanya. Pero 30 araw na lang ang natitira sa akin. Pumikit ako, huminga ng malalim at nang muling imulat ang aking mga mata. Ang natitira na lang sa aking mga mata ay malamig na yelo. Magsimula muli, Baisusu. Huwag mo akong kasuklam-suklam. Bumalik ako sa harap niya, tumingin sa kanya mula sa itaas. Bawat salita ay sumasaksak. Akala ko nilunok ko ang singsing dahil hindi kita makalimutan, pero dahil lang ito ay marumi. Kapag nakikita ko ito, naaalala ko kung paano ako naging parang aso na nagpapasaya sa iyo para sa pera. Ngayon may pera na ako. Pera na gagamitin ko sa susunod na kalahati ng buhay ko. Sa wakas, makakalaya na ako sa iyo. Biglang itinaas ni Baisusu ang kanyang ulo.
Hindi makapaniwalang nakatingin sa akin. Hindi, nagsisinungaling ka. Pilit siyang umiling. Inabot ang aking binti upang hawakan, bigla kong binawi ang aking binti at sinipa ang mesa sa tabi. Ang malakas na tunog ng pagkabasag ay sumakop sa aking pigil na paghinga. Huwag mo na akong hanapin kapag nakita kita. Magdudulot lamang ito sa akin ng pagkasuklam. Pagkasabi ko, nabulag ako. Ang pandinig ko ay sobrang sensitibo. Narinig ko ang hagulgol ni Bai Susu na tila pinupunit ang puso mula sa pasilyo. Pasensya, Susu. Sa buhay na ito, ako ang may utang sa'yo. Sa susunod na buhay, tiyak na darating akong malinis para pakasalan ka. Nagpindot ako ng buton para sa unang palapag. Nakahawak sa pader, nag-uurong sulong akong lumabas ng Baishi Building. Napakalakas ng nyebe sa labas. Hindi ako bumalik sa inuupahang bahay, sa halip ay nagtungo sa dalampasigan sa timog ng lungsod. Ang mga tao ng itim na merkado ang maghihintay sa akin doon. Dumating na ang oras ko. Ang hangin sa dagat ay parang kalawanging lagari, pabalik-balik na pumuputol sa aking mga pisngi. Sa harapan ko ay isang makapal at hindi matanggal na itim na ulap ng kamatayan. Nabulag, ang tumor sa utak ay pumipiga sa optic nerve sa wakas. Ang takdang panahon ay dumating ayon sa pangako. Tanging sa natitira kong pandinig ay nakikilala ko ang tunog ng alon na humahampas sa bato. Ang maalat na amoy ng dagat, hinaluan ng patuloy na pag-agos ng lasa ng kalawang sa aking bibig. Sobrang sakit na ang paghina ko ay may kasamang pagpupunit. Naghihintay ako. Naghihintay sa sasakyang medikal na magdadala sa akin sa kamatayan. Ang patakaran ng itim na merkado. Kapag kinuha ang pera, ang tao ay kanila na. Ang wasak na katawan na ito. Malapit nung ilagay sa eksperimentong lamesa, pipigain ang huling natitirang halaga. Lumalakas ang pagbagsak ng dugo. Dumapo sa aking mga pilik mata, nagiging malamig na patak ng luha. Ang tumor sa tiyan. Parang isang grupo ng mga gutom na halimaw, galit na kumakain sa mahihinang laman loob. Mahigpit kong kinagat ang aking ibabang labi. Ang dalawang kamay ay kumapit sa magaspang na bato sa gilid ng dagat-dalan. Naputol ang mga kuko, may mainit na likidong lumalabas. Sakit, sakit hanggang sa kaibuturan ng buto. Sa malayo, bahagyang narinig ang dalawang magkaibang ingay ng makina. Isa ay malalim at mapurol. Makapal at mabigat, parang isang lumang makinang diesel na humihingal na lamang. Iyon ang medikal na sasakyan ng itim na merkado. Ang isa ay matalas at mabangis. Kasabay ng pagsisigaw ng gulong na nawawalan ng kontrol sa nyebeng kalsada, pinunit ang hangin at nyebe sa dalampasigan. Iyon ang nakakatusok na tunog ng preno. Kasabay ng malakas na pagkabangga ng harapan ng sasakyan sa rehas ng dagat-dalan, sumabog ito sa harap ko ng wala pang 10 metro. Sinipa ng isang tao ang pinto. Ang takong ng sapatos ay humakbang sa nyebe, naglalabas ng magulo at mabilis na yapak. Lingfan. Ang pagsigaw ni Bai Susu na paos at halos pumutok ang boses, tumagos sa malakas na hangin. Ang puso ko ay biglang kumulo. Kasabay nito, ang matinding pulikat ng 5 laman loob. Paano siya nakatagpo? Hindi dapat siya pumunta. Nilunok ko ang tumaas na dugo sa aking lalamunan, pinilit kong tumayo ng tuwid. Isinubsob ang 2 kamay sa bulsa ng coat. Tinakpan ng matinding panginginig. Isang pamilyar na pabango ng dugo, hinaluan ng lamig. Biglang sumugod sa aking mga bisig. Isang pares ng malamig at nanginginig na kamay ang mahigpit na humawak sa aking braso. Halos maipit ang mga kuko sa laman. Lingfan, huwag kang umalis. Sumama ka sa akin pauwi. Ang boses ni Bai Susu ay nanginginig na halos hindi na maintindihan, may malalim na iyak sa tono. Pilit niya akong hinihila, sinubukan akong kalagkarin patungo sa kanyang sasakyan. Ako ay nagtiis ng matinding sakit. Malakas kong iwinasiwas, bitawan. Ang tono ay malamig na parang yelo. Si Bai Susu ay natumba ng ilang hakbang dahil sa pagwasiwas, bumagsak sa nyebe. Hindi ako bibitaw. Gumapang siya at muling sumugod, mahigpit na niyakap ang aking binti. Pumunta ako sa inuupahan mong bahay. Pinilit ko ang finance na suriin ang e-address. Alam ko na ang lahat. Kaluskos. Isang makapal na salansan ng papel ang malakas niyang hinampas sa aking dibdib. Ang mga pahina ay kumakalat sa malamig na hangin. Ang 50 milyong iyon ay kapalit ng pirmahan mo sa kasunduan ng donasyon ng organ. At ito pa. Ang mga resibo ng pagbabayad ng high-interest loan na ito. Si Bai Susu ay umiyak ng paos, ang luha ay bumagsak sa aking kamay. Mainit. 3 taon na ang nakalipas, ang 2 milyong kinuha mo ay para punan ang butas ng pera ng kumpanya ng aking ama. Dahil hindi mo nabayaran ang high-interest loan, binali nila ang 3 mong tadyang. Ang sira-sirang bahay na walang init. Puno ng duguan na tuwalya at walang laman na bote ng gamot sa sakit. Hinawakan niya ang laylayan ng coat ko. Umiyak na parang batang nawalan ng buong mundo. Ang kahon ng bakal sa ilalim ng iyong kama, puno ng mga pinunit kong papel noong araw. At mga tiket ng SIN, parang kayamanan mong iningatan. At nangahas ka pang sabihin na nagsawa ka.
At ang mga gamot na yon, sabi ng doktor na para sa mga pasyenteng may cancer sa huling yugto, kung maraming inumin ay magkakaroon ng pagbagsak ng laman loob. Iyon ay umabot ng 3 malalaking kahon sa iyong silid. Lingfan, bakit mo ako dinaya? Bakit mo kailangang pasanin lahat mag-isa? Ang walang laman ng mga mata ay nakatitig sa wala sa harapan. Ang dibdib ay parang pinuno ng durog na salamin. Ang bawat paghinga ay pumuputol ng laman at dugo. Susu, kung pwede lang, gustong-gusto kitang yakapin. Gustong-gusto kong pahirin ang iyong luha, sabihin sa iyo kung gaano kita kamahal, pero hindi ko magawa. Mamamatay na siya. Kapag nalaman niya ang buong katotohanan, mabubuhay siya sa walang hanggang pagkakasala at sakit sa buong buhay niya. Mababaliw siya. Kailangan siyang mapuot sa akin. Put. Ang puot ay mas madaling mabuhay kaysa sa dalamhati. Nilunok mo ang singsing na yon. Nagsimulang manginig ang boses ni Baisusu. Puno ng matinding takot. Kahit ang buhay mo ay hindi mo pinapahalagahan, nangangahas ka pa ring sabihin hindi mo ako mahal. At ito pa, nanginginig ang kanyang kamay, isiniksik niya sa aking kamay ang isang gusot na papel. Huling yugto, brain tumor na pumipindot. Lingfan, sabihin mo sa akin na hindi ito totoo. Ito ay tiyak na ginawa mo para dayain ako. Sadyang peke ito, di ba? Ang diagnosis slip. Nagawa pa niyang kunin ang diagnosis slip na yon mula sa ilalim ng kama. Hawakan ang manipis na papel, hindi mapigilan ang panginginig ng mga daliri. Emmeling, isang malamig at walang emosyong boses ng lalaki ang sumabay sa tabi. Ang driver ng medical van. Oras na. Hindi gusto ng boss na maghintay. Ngayon na. Tumugon ng walang gaanong emosyon pagkatapos ay ibinaba ang ulo. Harap sa direksyon ng iyak ni Baisusu, ang kanyang bibig ay ngumiti ng isang napakamapang uyam ng ngiti. Baisusu, sobra ka bang nanonood ng mga teleserye? Sa pamamagitan ng muscle memory, hinawakan ng dalawang kamay ang gilid ng diagnosis slip. Reap. Isang malinaw na tunog ng pagpunit. Lalong masakit sa tenga sa gitna ng bagyo. Anong ginagawa mo? Sumigaw si Baisusu at sumugod para sumalo. Umiwas sa gilid. Tuloy-tuloy ang mga kamay. Reap. Reap. Ang diagnosis slip ay napunit sa hindi mabilang na piraso. Itinaas ang kamay. Peke rin ang singsing. Gusto ko lang na makonsensya ka, na sa buong buhay mo ay maramdaman mong may utang ka sa akin. Napatigil si Baisusu sa kinatatayuan, pati ang iyak ay tumigil. Ikaw, anong sinabi mo? Sabi ko, tanga ka. Sumulong ng isang hakbang, ibinaba ang boses. Akala mo ba 50 milyon lang ang halaga mo? Nagsawa lang ako, naghanap ng dahilan para umalis. At tungkol sa mga basurang papel at tiket ng scene, iyan ang ebidensya na gagamitin ko para mang-blackmail sa tatay mo. Ang mga pain reliever, bakit hindi magbenta ng reseta na gamot para kumita? Ngayon, dala-dala ang perang pinaghirapan mo sa pagbenta ng buhay mo, magpaparty sa ibang bansa. Ang iyong itsurang umiiyak. Nakakasuka talaga. At tungkol sa singsing na yon, lumapit sa kanyang tainga. Gamit ang pinakamalupit na tono, binigkas ang mga salita. Itinapon ko yon dahil nandidiri ako na nahawakan niya ang kamay mo. Mas gugustuhin kong sirain ito kaysa itago at kasuklam-suklam sa sarili ko. Pumalakpak. Isang malakas na sampal ang mabilis na tumama sa mukha. Napakalakas ng kamay ni Baisusu. Napalingon ang ulo ko, umuugong ang tainga, ang loob ng bibig ay nasugatan ng ngipin. Agad na kumalat ang malakas na amoy ng dugo. Dinilaan ang dugo sa gilid ng labi, mumiti. Sapat na ba ang sampal? Kung sapat na, umuwi ka na at magpakasal. Huwag mong pigilan ang pagyaman ko. Lumingon, nag-aapuha patungo sa medical van. Bawat hakbang. Ang sakit sa tiyan ay lalong lumala. Ang presyon ng ugat ang nagpapawala ng aking balanse. Kailangan kong pilitin ang sarili na tumayo ng tuwid at maglakad ng desidido. Lingfan, sumigaw si Baisusu sa likod ng may pag-asa, muling sumugod at mahigpit na. Niyakap ang bewang ko. Hindi ako naniniwala. Tumingin ka sa akin. Bakit hindi mo ako titigan sa mata? Tumibok ng malakas ang puso. Ang pagkabulag na ito. Hindi dapat malaman. Sa pilitang binali ang kanyang mga daliri, isa-isa. Ang kanyang mga kuko ay nag-iwan ng mga gasgas sa aking kamay. Tignan ka. Tignan ang itsura mong parang asong nawala ng tahanan. Bigla ko siyang itinulak, ipinikit ang mga mata. Sumakay na. Malamig na nag-udyok ang driver. Hinawakan ng malamig na hawakan ng pinto. Hinila ng malakas. Ang loob ng sasakyan ay amoy disinfectant. Itinaas ang paa. Tumapak sa stepboard. Sa sandaling iyon, ang dugong pinipigilan sa lalamunan. Hindi na napigilan, bumuhos ng mabangis mula sa gilid ng labi, tumulo sa puting nyebe. Biglang isinara ang pinto. Boom! Pinigilan ng pinto ang hangin at nyebe. Pinigilan din ang iyak ni Baisusu. Magmaneho na. Sumandal sa upuan. Napabuntong hininga ng malalim. Ang dugo ay nabahiran ang harap ng damit. Binilisan ng driver ang gas.
Ang medikal na sasakyan ay nahihirapang umikot sa nyebe, patungo sa hindi alam na kadiliman. Sa labas ng bintana ng sasakyan, si Baisusu ay nakatayong walang imik sa kinatatayuan, hinipa ng hangin ang naipong nyebe sa lupa, yumuko siya. Biglang nanigas ang kanyang tingin, sa daang katatapos lamang niyang lakaran, kitang-kita ang isang serye ng malalalim na yapak. Sa bawat yapak, may naipong nakakabahalang makapal na itim na nyebe. Ang mga iyon ay naglalabas pa rin ng matinding init sa nyebe, isang hiyaw na sukdulan ang sakit. Para bang isang hiyaw na pumupunit ng kaluluwa, biglang kumutob ang lalamunan, ang pilak na singsing na aking pinilit lunukin ay mahigpit na nakasabit sa dingding ng lalamunan, ang matalim na gilid ng metal ay sumasabay sa pag-alog, mariing pinuputol ang marupok na mukosa. Ang likido sa dibdib ay parang bumagsak na dam, bumubuhos sa bibig, mahigpit kong tinakpan ang bibig, sinubukang pigilan ang dugong ito pabalik. Walang saysay, ang dugo ay sumasambulat ng husto sa pagitan ng mga daliri, tumutulo sa maitim na wool coat. Kumakalat ang malalaking maitim na pula, humihingal ako ng malalim, ang dibdib ay pumipintig ng malakas. Sa bawat paghinga, may kasamang matinding sakit na pumupunit ng laman, biglang sumaboy ang isang lagok na mainit na dugo. Ay tumalsik sa itim na salamin ng bintana ng kotse, ang mainit na dugo ay dumaloy pababa sa malamig na salamin. Ang aking paningin ay matagal nang lumubog sa makapal na kadiliman, ang mga bulag kong mata ay hindi nakikita ang dugo sa bintana, ngunit sa aking tenga ay sumambulat ang isang matinding hiyaw. Lingfan, ang tinig na iyon ay puno ng kawalan ng pag-asa, basag. Para bang isang pusong pinunit ng buhay, nakita ito ni Baisusu. Sa labas ng kotse, sa nyebe, may mga magulo na yabag ng paa. Hinahabol niya ang sasakyan, huminto, paahon mo akong huminto. Ang takong ay tumatapak sa yelo, naglalabas ng madulas na tunog, kasunod ang malakas na lagapak ng pagbagsak sa lupa. Hindi siya tumigil, gumulong-gulong at bumangon, patuloy na sumugod pasulong. Pumutok, isang mainit na katawan ang mariing sumalpok sa front ng sasakyan, biglang pumreno ang driver. Ang malaking inertya ay mariing inihagis ako pasulong, at muling ibinagsak sa upuan, parang biglang pumutok ang tumor sa aking tiyan. Nakayuko ako sa likurang upuan, nanginginig sa sakit, ang malamig na pawis ay bumabad sa aking damit. Sa aking palad, mahigpit na hawak ang kasunduan sa donasyon ng katawan na naisaaktibo na. Ang gilid ng papel ay nabasa ng pawis at dugo, naging kulubot, ito ang huling daan ng kaligtasan na iniwan ko sa kanya. Ang salamin ng bintana ay pinapalo ng napakalakas, putok, putok. Putok, galit na pinapalo ni Baisusu ang salamin, Lingfan. Bumaba ka sa akin. Ang kanyang boses ay lubos na namamaos. May malakas na iyak, tumagos sa humahagulgol na bagyo at pumasok sa loob ng sasakyan, nakita ko ang dugo. Dumugo ka, hindi ba? Niloloko mo pa rin ako, lahat ng sinasabi mo ay kasinungalingan. Sumandal ako sa upuan, mahigpit na nakapikit, sa pamamagitan ng manipis na salamin. Ang kanyang iyak ay parang isang kalawangin na mapurol na kutsilyo, paisa-isang pumupunit sa aking puso, masakit. Masakit na ang paghinga ay naging luho, buksan mo ang pinto, pakiusap buksan mo ang pinto. Ang kamao ni Baisusu ay pumapalo sa salamin, naglalabas ng malalim na tunog, naririnig ko. Ang kanyang kamay ay basag na, ang tunog ng laman na pumapalo sa salamin, may halong kahinaan ng buto. Ang dugo ay kumakalat sa bintana ng kotse, naglalabas ng masangsang na amoy ng dugo, hindi na ako magpapakasal. Hindi ko na gusto ang kumpanya, bumaba ka, pumunta tayo sa ospital. Kahit mawala ang lahat ay gagamutin kita, Lingfan, huwag mo akong iwan mag-isa. Hinawakan ko ang kontrol ng bintana, ang itim na salamin. Ay bumaba ng isang dalawang daliri na lapad na biyak, ang malamig na hangin na may dalang snowflakes ay agad na pumasok sa loob ng sasakyan. Sa hangin, may halong pamilyar na amoy ng cedar perfume mula sa kanya. Lingfan, biglang kumapit si Baisusu sa biyak ng bintana, ang malamig niyang mga daliri ay mahigpit. Na nakakapit sa gilid ng salamin, bali ang kuko, duguan. Bumaba ka, pakiusap bumaba ka. Sa pamamagitan ng biyak. Siya ay pilit na tumitingin sa loob ng kotse, itinago ko ang aking mukha sa anino ng loob ng sasakyan, umiwas sa daloy ng hangin. Hindi ko dapat ipakita sa kanya ang aking kalagayan na puno ng dugo sa bibig, lalong hindi dapat malaman niya na bulag na ako. Nanginginig ang kamay, inabot ko ang panloob na bulsa ng coat, doon malapit sa puso. Ay nakalagay ang isang murang kurbata, 3 taon na ang nakalipas, sa aking kaarawan. Gamit ang unang buwan ng sahod na naipon niya sa pagtatrabaho, pinili niya para sa akin ang kurbatang ito sa palengke sa gabi, may asul na guhit. Magaspang ang pagkagawa, hindi pa napuputol ang mga sinulid, ngunit itinuring ko itong kayamanan. Isinabit ko ito ng malapit sa katawan sa loob ng 3 taon, sa hindi mabilang na mga gabing sumasakit ako, at gumugulong sa sahig,
itong kurbata ang aking pinagtiyagaan. Pinagsama-sama ang natitira pang lakas, sa pamamagitan ng biyak ng bintana, mariin kong inihagis ang kurbatang iyon palabas. Ang tela ng malalim na asul ay gumuhit ng isang arko sa gitna ng bagyo ng nyebe, walang lakas na bumagsak sa maruming putik at nyebe. Dumihan, napuno ng dugo, biglang tumigil ang iyak sa labas ng sasakyan. Natigilan si Baisusu, nakatitig siya sa kurbata na nasa nyebe, iyon ay minsan kong isinuot para sa kanya. Baisusu, sa malamig na hangin sa labas ng bintana. Inilabas ko ang malamig na mga salita, bawat salita ay sumasabog sa lahat ng aking buhay. Huwag mo akong iparamdam na ako ay isang problemang hindi mo maalis. Malamig, walang pag-asa, walang kahit anong init. Pinindot ko ang buto ng bintana. Ako, dahan-dahang umakyat ang salamin. Huwag. Si Baisusu ay naglabas ng isang malungkot na sigaw, pinilit niyang isuksok ang kanyang kamay sa puwang. Linfan, huwag kang umalis, pulutin mo ang kurbata, huwag mo akong iwan. Walang awa na nagsara ang salamin, naipit ang kanyang mga daliri, bigla kong binitawan ang buton. Tumigil ang tibok ng puso, magmaneho ka. Sumigaw ako sa driver. Pinindot ng driver ang gas pedal hanggang sa ilalim, ang mga gulong ay dumulas ng ligaw sa nyebe, naglabas ng matinis na sigaw. Biglang sumugod ang sasakyan sa unahan, si Baisusu ay natumba dahil sa malaking lakas, ang kanyang mga daliri ay dumulas mula sa puwang ng bintana. Ang kanyang buong katawan ay bumagsak ng malakas sa maputik na nyebe, sumandal ako sa upuan, humihinal ng malalim. Ang dugo ay tumutulo mula sa sulok ng aking bibig papunta sa kasunduan ng donasyon na hawak ko. Sa labas ng bintana. Umuungol ang bagyo ng nyebe, hindi ko na naririnig ang kanyang iyak, tuluyan ng hindi. Dumating ang kadiliman na parang alon, agad akong nilamon. Sa loob ng sasakyan ay tahimik na parang patay. Tanging ang mainit na hangin mula sa bintana ang nag-init. Ako ay nakakulong sa likurang upuan, mahigpit na yakap ang aking tiyan. Ang singsing sa aking lalamunan, habang umaalog ang sasakyan, ay patuloy na bumababa. Sumasagi sa mga organo, manhid ang mga paa, ang mga nerbiyo ng sakit ay halos manhid. Nararamdaman ko lamang ang mainit na likido na kumakalat sa aking tiyan. Ginoong Lin, kaya mo bang abutin ang laboratorio? Ang boses ng driver ay nanggaling sa harapan, puno ng malamig na pagkilos. Sinabi ng boss, ang mga organo ay dapat sariwa. Kung mamatay ka sa daan, magiging kalahati ang presyo. Umiti ako, gumawa ng pangit na ngiti. Ang dugo ay tumakip sa buong baba ko. Hindi ako mamamatay. Pinisil ko ang kasunduan sa aking kamay. Ang pera ay nailipat na sa account ng Bai Corporation. Kung magbago ang isip ng boss mo, kahit patay na ako, hindi ko siya papatawarin. Ngumiti ng malamig ang driver. Huwag mag-alala, may mga patakaran sa ilalim ng lupa. Ang perang kapalit ng buhay, walang magtatangkang hindi magbayad. Hindi na ako nagsalita. Sumandal ako sa malamig na bintana ng sasakyan, hinayaan ang buhay na unti-unting mawala. Sa aking isip, nagsimulang mag-flash ang mga alaala ng nakaraang 3 taon. Ang mga hampas ng pamalo, na parang kumakatok sa aking tadyang, ang mga daga sa basement ng umunguya. Sa inaamag na tinapay, ang buntong hininga ng doktor sa koridor ng ospital na nagdeklara ng kamatayan. At si Baisusu na nakatayo sa tabi ng ibang lalaki na nakasuot ng damit pangkasal. Sa susunod na 8 ng buwan, ikakasal na siya. Ang lalaking iyon ay isang lalaking paralitiko at marahas. Hindi mahalaga, dumating na ang 50 milyon. Ang pondo ng Bai Corporation ay makakaligtas, hindi na niya kailangang magpakasal. Maaari siyang magpatuloy bilang mataas na binibini ng pamilyang Bai. Maghanap ng isang lalaking may parehong antas, may kumpletong mga paa, magkaroon ng 2 anak. At mamuhay ng tahimik sa natitirang buhay. Ako, isa lamang. Sa kanyang buhay, isang lalaking sakim sa pera at babae, malamig ang puso at walang awa, isang lalaki na para sa pera. Kayang ibenta kahit ang kanyang buhay. Mabuti, talagang mabuti. Inangat ko ang aking kamay, pinunasan ang likido na tumulo mula sa gilid ng aking mata, hindi ko alam kung dugo o luha. Hindi ko alam kung gaano katagal huminto ang sasakyan. May bumukas ng pinto ng sasakyan, bastos akong hinila pababa. Bumungad ang malamig na hangin, na may matapang na amoy ng formaldehyde at disinfectant. Inihagis ako sa isang malamig na stainless steel na stretcher. Ang mga gulong ay dumaan sa sementadong sahig, naglabas ng masakit na tunog. Bumaba ang tibok ng puso, bumagsak ang presyon ng dugo sa kritikal na antas. Maghanda ng iniksyon ng pampalakas ng puso. Upang mapanatili ang aktibidad ng mga organo, sa paligid ay nagkaroon ng magulong yapak. At malamig na mekanikal na utos. May pumunit sa aking isinusuot. Ang Amerikana na puno ng dugo. Malamig na gunting na dumikit sa balat, pinutol ang turtleneck sweater. Ang dibdib ay nakalantad sa hangin. Malamig na nakakatusok. Sandali.
Ginamit ko ang huli kong lakas, hinawakan ko ang pulso ng katabi. Ang aking mga daliri ay dumampisa. Ang malamig na pakiramdam ng rubber gloves. Tawagin ang boss ninyo, mahina ang aking boses na parang sinulid. Ngunit may katahimikan na hindi maaaring tanggihan. Sandaling tumahimik ang paligid at pagkatapos, isang matatag na tunog ng sapatos ang lumapit. Ling Fan, may gusto ka pa bang sabihin? Ang boses ng boss ng black market ay umalingaw-ngaw sa itaas. Binitawan ko ang aking kamay. Ang buhay mo ay naibenta na sa akin. Wala kang karapatang makipag-ayos. Ang relong ito, sa loob ay nakatago ang ebidensya ng krimen ng anak ng karibal ng Bai Clan. Humihingal ako ng malalim. Patuloy na umaagos ang dugo mula sa aking bibig. Siya ay sangkot sa underground money laundering at intentional harm. Ang mga ebidensyang ito ay sapat upang siya ay makulong habang buhay. Sa paligid ay may tunog ng mga paghina ng hangin. Umiti ako ng pilit. Sa loob ng 3 taon, nabuhay akong parang daga sa imbornal. Upang mabuo ang 50 milyon, sinuri ko ang lahat ng tungkol sa lalaking iyon. Lahat ng detalye. Siya ay isang ganap na baliw. Hindi ko kailanman pwedeng panoorin ng walang ginagawa. Napakasala ni Susu ang isang baliw. Kunin ang relong ito, kasama ang kasunduan sa pagpapawalang bisa ng kasal. Ilagay sa isang itim na package. Matagal akong tumitig sa walang katapusang dilim. Ihatid sa Bay Group. Sa desk ni Bay Susu. Tahimik ang boss ng black market ng matagal, akala ko tatanggi siya. CJ. Isang kamay na may leather gloves ang kumuha ng lumang relo. Papayag ako. Napabuntong hininga ako ng lubusan. Ang nerbiyos na nanigas ng 3 taon. Sa sandaling ito ay tuluyang naputol. Gawin na. Ipinikit ko ang aking mga mata. Nakahiga ng patag sa malamig na operating table. Ang matinding liwanag ng shadowless lamp sa pamamagitan ng manipis na talukap ay nagdulot ng nakakasilaw na pula ng dugo. Ang malamig na anesthesia ay iniksyon sa ugat. Nagsimulang mawala ang malay. Sa tenga ay may mahinang tunog ng scalpel na humihiwa sa balat. Wala ng sakit, talagang wala ng sakit, Susu. Umuulan ng niebe, dapat kang magsuot ng mas maraming damit. Huwag hayaang laging namumula ang iyong mga kamay sa lamig. Huwag nang umiyak para sa akin. Tuluyan akong nahulog sa mahimbing na pagtulog. Hindi ko nakikita ang Bai Group makalipas ang 3 araw. Hindi ko nakikita ang anunsyo na ang krisis ay nalutas at ang kasal ay opisyal na kinansela. Higit sa lahat, hindi ko nakikita na sa malawak na desk ng presidente ni Bai Susu. May isang itim na package na walang anumang impormasyon ng nagpadala. Sa isang sandali, tila magaan. Lumayo ako mula sa katawang puno ng mga galos at peklat. Wala na ang sakit ng pagpunit ng mga laman loob. Wala na ang nakakasulasok na amoy ng dugo. Lumulutang ako sa gitna ng hangin at ang aking paningin ay biglang naging malinaw. Sumunod ako sa itim na package na walang impormasyon ng nagpadala. Lumulutang hanggang sa opisina sa itaas na palapag ng Bai Group. Maingat na inilagay ng sekretarya ang package sa gitna ng malaking redwood desk. Binuksan ang pinto. Pumasok si Bai Susu na naka-high heels. Nakasuot siya ng propesyonal na itim na damit at ang kanyang mga mata ay walang sigla dahil sa pagpupuyat. Ngunit ang kanyang ekspresyon ay may kaginhawahan. Ang anak ng karibal ay nahuli at nakulong. Ang kasunduan sa kasal ay ganap na pinawalang bisa. Ang pondo ng Bai ay mahimalang naayos. Siya ay nanalo. Siya ay naging tunay na reyna ng Bai Group. Nakabitin ako sa hangin, tahimik na pinagmamasdan siya. Susu, binabati kita. Lumapit si Bai Susu sa desk, basta na lang itinapon ang kanyang Hermes bag sa sofa. Ang kanyang tingin ay napunta sa itim na package. Sino ang nagpadala nito? Tanong niya nang hindi tumitingin. Beizong, sabi ng reception ay Same City Express Delivery. Ito ay para sa iyo lamang, magalang na sagot ng sekretarya. Isang nakabinding dokumento. Inilabas ni Bai Susu ang dokumento. Ang kanyang mga mata ay pabayaang sumulyap sa pabalat. Sa susunod na segundo, ang kanyang buong katawan ay biglang nanigas. Nagsikip ang kanyang mga pupil. Huminto ang kanyang paghinga. Sa dokumento iyon, malinaw na nakaprint ang ilang nakabold na malalaking letra, final confirmation ng pagbebenta ng bangkay at organo. Ang papel ay nahulog mula sa kanyang kamay, bumagsak ng malakas sa sahig. Nanginginig ang kanyang kamay. Binuksan ang unang pahina. Puti ang papel, itim ang letra, napakalinaw. Donor, Ling Fan. Halaga ng transaksyon. 50 milyong piso, 50 milyon. Mga bagay na kukunin, bilateral cornice. Bilateral kidneys, atay, puso, at lahat ng magagamit na organo. Petsa ng pagpapatupad, 3 araw ang nakalipas. Tinitigan ni Bai Susu ng mariin ang petsa na yon. 3 araw ang nakalipas, iyon mismo ang araw na baliw siyang humabol sa kotse sa niebe, at nakita akong nagsusuka ng dugo. Sinungaling. Mariin niyang ibinagsak ang mga dokumento sa mesa at sunod-sunod na umatras.
Naipit ang takong ng kanyang sapatos at tuluyang bumagsak na kahiyahiya sa upuan ng opisina. Lin Fan, anong laro na naman itong ginagawa mo? Sumigaw siya sa walang laman na opisina, ngunit ang boses niya ay nanginginig na hindi na matatag. Akala mo ba sa paggawa mo ng peking kontrata, mapapatawad kita? Panaginip mo yan. Lumulutang ako sa harapan niya, nakikita ang maputla niyang pisngi, ang mga mata niyang pilit itinatago ang takot. Susu, huwag mong dayain ang sarili mo. Halata na't nahulaan mo na ang katotohanan. Nanginginig ang kanyang mga kamay, muli siyang sumugod sa karton, parang baliw. Hinugot niya ng maramihan ang mga foam na pangprotekta sa loob, lumilipad ang mga bula. Isang malamig, parisukat na itim na kahon ang nalantad sa hangin. Lalagyan ng abo, walang larawan sa ibabaw, tanging dalawang salitang nakaukit gamit ang gintong alikabok. Lin Fan, biglang sumigaw si Bai Susu ng maikling hiyaw ng sakit, parang nakuryenteng binawi ang kamay. Tinakpan niya ang bibig, biglang umapaw ang luha. Hindi. Lumuhod ang kanyang mga tuhod, mabigat na napasubsob sa harap ng mesa ng opisina. Mahigpit niyang niyakap ang lalagyan ng abo. Lin Fan, magsalita ka. Idinikit niya ang mukha sa malamig na talukap ng kahon. Hindi na makapagsalita sa pag-iyak. Hindi ka ba magpapaporma sa ibang bansa? Hindi ba nandidiri ka sa akin? Bumangon ka at pagalitan mo ako. Sa ilalim ng karton may isa pang bagay. Isang itim na voice recorder. Iyon ay ipinadala ng medikal na institusyon ayon sa aking huling habilin, kasama ng aking abo. Nakita ito ni Bai Susu. Nanginginig siyang inabot ang kamay, pinindot ang play button. Pagkatapos ng mahinang tunog ng kuryente, ang mahina ngunit malambing kong boses ay dahan-dahang umalingaw-ngaw sa walang laman na opisina. Susu, biglang itinaas ni Bai Susu ang ulo, mariing tinitigan ang voice recorder. Ang luha ay marahas na bumabagsak sa likod ng kanyang kamay. Kapag narinig mo ang recording na ito, malamang wala na ako. Sa recording, bawat salitang sinasabi ko ay may mahabang paghinto, kasabay ng mga pigil na paghinga. Huwag kang umiyak, pakinggan mo munang matapos ang sasabihin ko. Mariing kinagat ni Bai Susu ang kanyang ibabang labi. Kinagat hanggang sa dumugo. 3 taon na ang nakalipas, naputol ang daloy ng pera ng Bai Shai. Biglang inatake ng atake sa puso si Tio Bai. Nakiusap siya sa akin na iligtas ang Bais, iligtas ka. Pumunta ako sa nagpapautang, 2 milyon. Isang mapait na mahinang tawa ang narinig sa recording. Ang patakaran ng nagpapautang, kung hindi mabayaran, buhay ang kapalit. Hinampas nila ako ng bakal na tubo, na bali ang 3 kong tadyang. Sobrang sakit. Nanginginig ng husto ang katawan ni Bai Susu. Mahigpit niyang niyakap ang lalagyan ng abo, ang kanyang mga kuko sa kahon. Nag-iinit na tunog. Hindi ko kayang sundan ka habang may utang ako, lalong hindi ko kayang hayaan kang matakot kasama ako. Kaya kinuha ko ang pera, nagkunwaring lalaking walang hiya, pinilit kang makipaghiwalay. Paumanhin, Susu. Ang mga sinabi ko noong araw na yon. Bawat salita ay kasinungalingan. Hindi kita kailanman minahal. Si Bai Susu ay nagbuga ng desperadong daing na parang hayop. Tumigil ka na. Lin Fan, tumigil ka na. Pilit niyang tinatakpan ang kanyang tenga. Ngunit hindi niya mapigilan ang boses na nagmumula sa voice recorder. Pagkatapos, nagkasakit ako. Cancer sa tiyan, huling yugto. Tumor sa utak. Sabi ng doktor. Hindi ako makakalagpas sa taglamig na ito. Araw-araw akong nagtatago sa inuupahang kwarto na wala man lang init. Pinapanood kita sa telebisyon, puno ng sigla at tagumpay. Pinapanood ang bawat hakbang mo. Pagiging presidente ba na mataas ang posisyon? Masaya ako para sa'yo. Ang paghinga sa recording ay lalong bumigat. May kasamang mga pigil na ubo. Ngunit nagkaroon ulit ng problema si Bai Shai. 50 milyon ang kailangan. Kailangan mong magpakasal sa isang alyansa, sa baliw na yon. Paano ko hahayaan na tumalon ka sa apoy? Sabi ng mga tao sa black market. Ang katawan kong ito, kung pira-pirasong aayusin. Eksaktong nagkakahalaga ng 50 milyon. Makatarungan naman, di ba? Biglang hinawakan ni Bai Susu ang voice recorder. Baliw ka. Lin Fan, isa kang lubos na baliw. Sumigaw siya sa voice recorder, ang luha ay bumaha sa buong mukha. Sino bang humiling sa iyong makialam? Sino bang humiling sa iyong ibenta ang buhay mo? Ang boses sa recording ay nagpapatuloy pa rin. Mahinang parang simoy ng hangin. Noong araw na yon sa opisina, nilunok ko ang singsing na yon, hindi dahil ito ay marumi. Dahil yon ang tanging bagay sa buhay ko na gusto kong dalhin. Pinakamalinis na bagay. Hinawakan nito ang kamay mo, kaya dapat itong manatili sa aking katawan magpakailanman. Ganap na gumuho si Bai Susu. Naupo siya sa kalat sa sahig, mahigpit na niyakap ang lalagyan ng abo. Ang lalamunan ay naglalabas ng mga putol-putol na hikbi. Lin Fan, ibinigay mo sa akin ang iyong puso. Ang recording ay malapit ng matapos, tanging mahinang paghinga na lang ang natitira. Susu, napakalakas ng nyebe sa labas. Dapat kumain ka ng nasa oras.
Huwag palaging magpuyat. Sa buhay na ito, masyadong sira ang katawan ko. Hindi ako karapat-dapat sa'yo. Sa susunod na buhay, tunog ng pag-iyak. Paulit-ulit siyang sumasagot. Yumakap siya sa urnang abo at ibinaon ang kanyang mukha ng malalim. Ang luha ay tumama sa malamig na kahon, kumalat ang mga mansa ng tubig, ngunit hindi na maibabalik ang ceiling fan na puno ng kanyang imahe. Lumulutang ako sa hangin, gustong abutin ang kanyang buhok. Ngunit ang aking mga daliri ay dumiretso sa kanyang katawan. Susu, huwag kang umiyak, hindi na ako nasasaktan. Biglang itinaas ni Bai Susu ang kanyang ulo. Pula ang kanyang mga mata, parang isang mabangis na hayop. Hindi tama. Dinadaya mo ako. Malamig niyang itinulak ang urn ng abo at tumalikod patungo sa karton. Tiyak na buhay ka pa. Matalino ka, paano ka mamamatay? Galit na galit niyang pinupunit ang karton, ginagawang piraso ang bawat bahagi, sinusubukang mahanap kahit kaunting ebidensya na buhay pa ako. Lumabas ka! Lumabas ka! Ang mga piraso ng papel ay lumilipad sa hangin. Sa sandaling iyon, isang dilaw na drawing paper ay nahulog mula sa loob ng karton, umiindayog at dumapo sa paanan ni Bai Susu. Natigilan siya. Dahan-dahang iniunat ang kamay at pinulot ang papel. Iyon ay 3 taon na ang nakalipas, isang sketch ng wedding gown na basta niyang iginuhit sa sketchbook. Ang mga linya ay parang bata, ang disenyo ay magaspang. Matagal na niya itong itinapon sa basurahan. Ngunit tahimik ko itong pinulot, inayos ang mga kulubot, at itinago ng 3 taon. Nanginginig na ibinaliktad ni Bai Susu ang drawing paper. Sa likod nito ay may nakasulat na baluktot na mga titik. Dahil nanginginig ang kamay ko, mukhang napakagulo. Iyon ay isinulat ko noong mga gabing sobrang sakit, kaya hindi ako makatulog. Isang letra sa bawat oras na isinulat, kapag naging reyna ng Bai clan si Susu, pakakasalan ko siya. Matalim na tinitigan ni Bai Susu ang linyang iyon. Ang huling liwanag sa kanyang mga mata ay tuluyang namatay. Bigla niyang itinaas ang ulo at naglabas ng napakalakas na hiyaw ng sakit. Ang dugo ay umagos mula sa kanyang labi. Mahigpit niyang idinikit ang drawing paper sa kanyang dibdib. Siya ay nakakulong sa sahig, nanginginig ng malakas. Linfan, isama mo ako, pakiusap. Isama mo ako. Nahimatay siya sa sobrang pag-iyak. Tahimik akong nakalutang sa hangin. Nakatingin sa kanya na nakahiga sa dugo. Ang aking kaluluwa ay nagsimulang maging transparent. Ang oras. Sa silid na ito na walang init, na wala ng kahulugan. Pagkalipas ng 10 taon. Sa timog ng lungsod, sa lupaing iyon na halos mabangkarote ang Bai clan, kung saan ipinagbili ko ang aking buhay para sa pera. Wala na ang mga damo at abandonadong tanawin. Kapalit nito ay ang pinakamalaking pribadong sanitaryum sa buong lungsod. Sakop nito ang daan-daang ektarya, puno ng mga sedar na laging berde sa buong taon. Ang sikat ng araw ay tumatagos sa mga korona ng puno. Bumubuhos sa mapuputing marmol na gusali. Ako ay lumulutang pa rin dito, 10 taon na. Ang aking kaluluwa ay hindi naglaho. Pinagmamasdan ko si Bai Susu na pinaikli ang buhok, nagiging matigas at malamig. Mabilis at mapagpasya. Pinagmamasdan ko siyang itinaas ang Bai Group sa tuktok na hindi kayang abutin ng ordinaryong tao. Hindi siya nag-asawa habang buhay. Sa kanyang singsing na daliri, laging may isang bagong gawang silver na simpleng singsing. Ngayon ay ang araw ng grand opening ng sanitarium. Hindi mabilang na media reporters ang may dalang mga kamera. Nagtipon sa labas ng pangunahing pintuan ng sanitarium. Si Bai Susu ay nakaitim na opisyal na damit, nakatayo sa gitna ng red carpet. Ang mukha ay maganda pa rin, ngunit ang kanyang mga mata ay parang patay na tubig, walang anumang alon. President Bai, tanong ko lang, bakit hindi pinangalanan sa Bai clan ang sanitaryum na ito na nagkakahalaga ng bilyon? Isang reporter ang nagtaas ng mikropono at malakas na nagtanong. Hindi siya tiningnan ni Bai Susu. Itinaas niya ang kanyang ulo, ang kanyang tingin ay lumampas sa karamihan, tumingin sa itaas ng pangunahing pinto ng sanitaryum. Ang malaking gintong plaka. Ang plaka ay kumikinang sa sikat ng araw. Sa itaas ay nakaukit ang 3 salita. Fan Suyuan. Tahimik na tiningnan ni Bai Susu ang 3 salitang iyon. Itinaas ang kanyang kamay. Marahang hinahaplos ang silver na singsing sa kanyang singsing na daliri. Dahil ang kanyang boses ay kalmado. Ngunit puno ng kapanglawan na tumagos sa mga taon. Ang aking mahal, siya ay pagod na pagod. Gusto kong magtayo para sa kanya ng isang tahanan kung saan hindi siya kailanman makakaramdam ng sakit. Ang mga flash ay kumikislap ng mabilis. Ang mga nakakaalam ng totoo sa lugar ay lahat ay may pulang mata. Ako ay lumulutang sa hangin. Nakikita ko ang kanyang tuwid na likod, ang araw ay tumatagos sa aking halos malinaw na kaluluwa, Susu. Nakita ko ang aming tahanan, napakaganda, ang hangin ay humahampas sa mga sanga ng snow pine. Nagpapakawala ng kaluskos na tunog, parang sa akin noong 10 taon. 3,650 araw at gabi, ang aking kaluluwa ay nakulong sa pasilidad na ito sa timog ng lungsod, ang Fanshu Nursing Home. Hindi makalayo kahit isang hakbang.
Noong panahong iyon, namatay ako sa tabing dagat na ito, kinuha ng mga tao sa itim na merkado. Ang mga organo na gusto nila, ang natitirang labi ay sinunog sa abo. Si Baisusu ay nabaliw, ginamit ang lahat ng kapangyarihan ng buy market, binaligtad ang buong underground black market. Hindi niya natagpuan ang kumpletong ako, isa lamang itong itim na kahon na naglalaman ang mga abo. Kaya binili niya ang lupaing ito sa timog ng lungsod, pinatag ang mga abandonadong pabrika. Itinayo ang pinakamalaking pribadong nursing home sa buong lungsod, espesyal na tumatanggap ng libreng gamot. Ang mga pasyenteng may terminal na sakit na walang pamilya. Nakikita ko siya na parang makina na hindi napapagod. Nagpapatakbo ng baliw. Sa araw, siya ay mapagpasyang mandirigma sa negosyo. Itinaas ang buy market group sa rurok ng bilyong halaga. Sa gabi, tinanggal niya ang kanyang matalas na anyo, nagpalit ng simpleng puting damit buong gabi. Nakaupo sa tuktok ng nursing home, buong gabi, malakas ang pagbagsak ng nyebe. Ang malakas na hangin ay kumukuha ng mga butil ng nyebe, mabagsik na tumatama sa glass dome ng greenhouse. Nagpapakawala ng maliliit na malutong na tunog. Binuksan ang glass door, pumasok ang malamig na hangin na may halong snowflakes. Si Baisusu ay nakaupo sa isang wheelchair shed. Ang mahabang buhok ay basta na lang itinali ng kahoy na hairpin, walang anumang makeup. Nakayuko siya, paulit-ulit na hinahaplos ang isang pilak na singsing. Iyon ay noong nilunok ko ito ng pilit, pinunit ang aking esophagus, at mula sa abo. Ang simpleng singsing na kinuha mula sa abo, puno ng mga hukay na kinakalawang ng asido ng tiyan. At ilang pangit na marka ng pagkukumpuni, ngunit itinuturing niya itong ikaw. Hahaha. Ang mga takong ng sapatos ay humahakbang sa sahig na kahoy. Ang sekretarya ay may dalang makapal na cashmere na balabal na lumapit. Iniladlad at mahigpit na inilagay sa manipis na balikat ni Baisusu. Presidente Bay, gabi na, pabulong na sabi ng sekretarya. Puno ng awa ang tono. Lumalakas ang nyebe, bumaba ang temperatura sa -10 degree. Dapat nang bumalik sa kwarto at magpahinga. Umiling si Baisusu, hindi inaalis ang kanyang mga daliri sa singsing. Ngayon ay ika-10 taon ng kanyang pag-alis. Napakagaan ng kanyang boses, parang natatakot. Naguluhin ang alikabok sa hangin. Gusto kong manatili rito at manood ng nyebe kasama siya, ngunit ang inyong katawan. Napapaluha ang sekretarya, gusto magsalita ngunit napahinto. Ayos lang ako. Pinutol siya ni Baisusu, itinaas ang kamay, itinuro ang bakanteng wheelchair sa tabi. Magtimpla ng 2 tasa ng mainit na tsaa. Noong siya ay nabubuhay, mahina ang kanyang tiyan, hindi kaya ang lamig. Lumingon ang sekretarya, mahigpit na kagat ang labi, pinunasan ang luha sa sulok ng mata. Mabilis na lumabas. Ako ay lumulutang sa hangin, dahan-dahang bumaba. Umupo sa bakanteng wheelchair na inihanda para sa akin, nakatingin sa kanya. Sa 10 taong ito, siya ay tumanda, may mga pinong linya sa gilid ng mata. Sa kanyang dating itim na buhok, may mga pilak na hibla na hindi maitago. Hindi siya nag-asawa. Hindi nagkaroon ng relasyon, kahit ang mga social gatherings ay tinanggihan niya. Maliban sa kumita ng pera, ay manatili sa nursing home na ito. Linfan, lumingon si Baisusu. Nakatingin sa bakanteng wheelchair. Tumingin siya sa direksyon ko, ang mga mata ay napakalambing na parang pwedeng pumiga ng tubig. Ngayon, ang bahay ampunan ay tumanggap ng 12 pasyenteng nasa huling yugto ng sakit. Binigyan ko sila ng pinakamahusay na espesyal na painkiller sa buong mundo, imported. Walang anumang side effect. Hindi sila tulad mo noon na nasasaktan buong gabi at hindi makatulog. Kailangan lang kumagat ng kurbata at gumulong-gulong sa sahig. Iniunat ko ang aking walang laman na kamay, gusto kong pakinisin ang kulubot sa kanyang noo. Ngunit ang aking mga daliri ay dumaan ng walang hadlang sa kanyang pisngi, hindi mahawakan. Kahit isang patak ng luha ay hindi ko mapunasan para sa kanya. Susu! Bulong ko sa hangin, mula sa kaibuturan ng aking kaluluwa ay may mahabang sakit. Huwag mong pahirapan ang iyong sarili. Hindi niya ako naririnig. Yumuko siya, idinikit ang kanyang mukha sa malamig na balat na armrest ng wheelchair. May isang 18 taong gulang na batang babae, katulad mo. Ang tumor sa utak ay pumipiga sa optic nerve, inoperahan ng 3 araw. Inimbitahan ko ang pinakamahusay na koponan ng eksperto mula sa Germany. Kahapon ko lang ginawa ang kanyang craniotomy. Nagtagumpay ang operasyon. Nailigtas ang kanyang mga mata. Itinaas ni Baisusu ang kanyang ulo at tumingin sa wheelchair. Nagising siya kaninang umaga. Hinawakan niya ang aking kamay at tinawag akong, buhay na bodhisattva, buhay na bodhisattva. Bigla siyang umiti ng mapait. Walang babalang bumagsak ang luha. Linfan, tignan mo. Marami akong nailigtas na tao. Bawat sentimo na kinita ko, ginamit ko para iligtas ang buhay ng iba. Hindi ba maaaring magpakita ng awa ang Diyos at ibalik ka sa akin? Dumausdos ang luha sa kanyang pisngi. Tumama ito sa unan ng wheelchair, kumalat na isang madilim na mansa ng tubig. Tinitigan ko ang luhang iyon. Gusto ko itong yakapin, sabihin sa kanya na nandito lang ako palagi. Hindi na kita mababayaran.
Yumuko ako at dahan-dahan yakap ang kanyang nanghihinang balikat. Wala man lang akong naiwang kumpletong salita. Nainiwan ko sa'yo. Susu, kalimutan mo na ako. Pakiusap. Hindi ako sakim. Pumikit si Bay Susu at bumulong sa sarili. Kahit isang sulyap lang sa'yo. Isang sulyap lang. Muling bumukas ang salamin na pinto. Pumasok ang sekretarya na may dalang tray. 2 baso ng mainit na tsaa. Inilapag niya ang tray sa maliit na mesa. Ngunit hindi siya agad umalis. Mahigpit na hawak-hawak ang isang dokumentong may selyo ng notaryo. Lumitaw ang ugat sa likod ng kanyang kamay. Pumuti ang mga kasukasuan dahil sa sobrang pagkapit. President Bay. Ang boses ng sekretarya ay may pigil na hikbi, sinira ang katahimikan sa greenhouse. Kagagaling lang ng legal department ng dokumentong ito. Sigurado na po ba kayo? Hindi na ba kayo mag-isip muli? Tumayo si Bay Susu, sumulyap sa dokumento, at mahinahon ang tono. Ano pang pag-isipan? Pirmado ko na ito. Kumpleto na ang notaryo. Ngunit biglang lumakas ang boses ng sekretarya, lumuha. 38 ka pa lang. Ibinigay mo na lahat ng shares, pera, at ari-arian sa charity foundation. Kahit ang tungkol sa iyong pagpanaw, ginagawa mong ganito kadrastiko. Lumutang ako sa hangin. Sumunod ang aking tingin sa nanginginig na kamay ng sekretarya, bumagsak sa dokumento. Pinal na otorisasyon sa paghawak ng labi at abo. Bumaba ang tingin ko. Nang mabasa ko ang mga termino, biglang yumanig ng malakas ang aking kaluluwa. Parang pinupunit. Ako, si Bay Susu, pagkatapos ng aking kamatayan, hindi kailangan ng lapida. Hindi kailangan ng libingan. Haluin ang aking abo sa mga gamit ni Ellen Fan at sa natitira niyang abo. Hindi na magkahiwalay. Ikalat sa katimugang bahagi ng dagat. Isang libingan ang magtatagpo. Hindi na muling maghihiwalay. Hindi ako makapaniwalang tumingin kay Bay Susu. Nabaliw ka na. Mula sa likuran niya, marahas akong kumaway para patumbahin ang dokumento. Ikaw ang panganay na babae ng pamilya Bay. Dapat kang ilibing ng marangal sa libingan ng Bay. Bakit mo ibinababa ang iyong sarili? Para makihalo sa isang lalaking nagbenta ng organ. Alam mo ba kung gaano karumi ang mga ganyang bagay? Alam mo ba kung gaano karumi ang dagat na yon? Hindi niya narinig ang aking sigaw. Ininom niya ang mainit na tsaa at marahang hinipan ang singaw. Xiao Zhao, tawag niya sa pangalan ng sekretarya. Tumingin siya sa naggangalit na bagyo sa labas ng blast dome. Noong gabing iyon 10 taon na ang nakakaraan, mas malakas pa ang nyebeng iyon kaysa ngayon. Siya, nag-iisa. Bulag, puno ng dugo ang bibig, hakbang-hakbang na naglalakad patungo sa medikal na sasakyan. Gaano kalamig kaya yon? Napahagulgol ang sekretarya, tinakpan ang bibig. Lumuhod ito sa sahig. Ibinigay niya ang kanyang mga mata sa iba. Ibinigay ang kanyang puso sa iba. Ginawang pera ang kanyang buhay para punan ang butas ng Bay Corporation. Ibinaba ni Bay Susu ang kanyang mga mata, tinitigan ang umaalog na tsaa sa tasa. Sa refleksyon, ay ang kanyang payat na mukha. Siya, nag-iisa sa madilim na dalampasigan. Walang kahit sinong mag-ayos ng kanyang bangkay. Pinagputol-putol siya. Sakit na hindi makasigaw. Paano ko kayang? Hayaan siyang maghintay na mag-isa. President Bay, humagulgol ang sekretarya sa tabi ng wheelchair, hingal na hingal. Wag na kayong magsalita. Pakiusap, wag na. Lumabas ka na. Ibinaba ni Bay Susu ang tasa. Inabot ang kamay at hinawakan ang buhok ng sekretarya. Isara mong mabuti ang pinto. Huwag papasukin ang hangin. Nilalamig siya. Napaurong ang sekretarya, pasuray-suray. Pinunasan ang luha at lumabas. Sumara ang salamin na pinto, pinigil ang lahat ng ingay. Sa loob ng greenhouse, tanging ang wheelchair, siya, at ako na lang ang natira. Lalong lumakas ang nyebe sa labas ng dam. Hinampas ng malakas na hangin ang malalaking tipak ng nyebe. Sa salamin, parang babasagin ang manipis na hadlang. Tuluyan ng masisira. Sumandal si Bay Susu sa wheelchair. Dahan-dahang humina ang kanyang paghinga. Sobra na siyang pagod. Sa loob ng 10 taon, inubos niya ang lahat ng kanyang buhay, nagtatrabaho araw at gabi. Araw at gabi ay pinahirapan ang sarili, para lamang maitayo ang matibay na kuta, para lamang makalapit sa akin. Lin Fan, bulong niya, ang boses ay magaan na parang balahibo. Na anumang oras ay maaaring tangay ng hangin. Lumapit ako sa kanya, nag-aalalang lumuhod. Tumingin sa kanyang maputla at transparent na pisngi, nandito ako, dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ang dating malabo, ngayon ay biglang sumilay ang isang kakaibang liwanag sa kanyang mga pupil. Ang tingin ay tumagos sa kawalan, diretso sa aking mukha, nakita niya. Sa huling sandali ng nagbabalik na liwanag, sa wakas ay nalampasan niya ang hangganan ng buhay at kamatayan. Nakita ang payat na binata na may suot na turtleneck, may jade na palawit sa lig. Nakatayo sa gitna ng naglalakihang snow, inilahad ko ang aking kamay mula sa kanya, palad na pataas. Tulad ng 10 taon na ang nakalipas, sa hindi mabilang na beses sa panaginip, gusto kong gawin yon sa kanya. Susu, tumingin ako sa kanya, ang aking mga mata ay maasim. Ngunit ang boses ay napakalambing, umuulan ng snow, umuwi na tayo.
Ngumiti si Bai Susu, iyon ang unang pagkakataon sa loob ng 10 taon na ang kanyang mukha ay naglalahad ng ganito kasigla, ganito kagaan na epekto, tinanggal ang lahat ng pagpapanggap. Depensa at sakit, parang isang bata na sa wakas ay nakatanggap ng candy. Hindi niya hinawakan ang aking kamay, kundi inihilig ang kanyang ulo sa armrest ng wheelchair. Humanap ng pinakakomportableng posisyon, dahan-dahang ipinikit ang kanyang mga mata, ang kanyang labi ay gumuhit ng isang kontentong ngiti. Lin Fan,